Bakit kailangan nandito kami, Daddy? Ikaw nga po hindi nagpa-practice ng martial arts eh. Reklamo ni Cody sa ama na si Henry. Kasi, magkaiba tayo. Malaki na ako. Pero mga bata pa kayo. Ilang taon lang ba kayo ha? 7 years old? Kaya dapat lang na matuto kayong dumepensa para hindi kayo makuha agad ng mga taong may balak na masama sa inyo. Naiintindihan niyo bang apat? Balik na tanong ni Henry sa mga anak na quadruplets. Si Cody, ang ikatlo sa quadruplets. Naka-white t-shirt ito at shorts. Ang ika-apat ay si Trevor, na sobrang liwanag tignan sa yellow shirt nito. At ang pangalawa ay si Colt, na siyang pinakamahinhin sa lahat at palaging kulay asul ang damit. Ang panganay naman ay si Hero, na seryoso at palaging nakaitim. Ito ang mga anak ni Henry sa asawa niyang matagal nang namayapa. Pero hindi po ba, Daddy, dapat matuto din kayo? Narinig ko po sa head security mo, Daddy, na muntik ka pong kunin last week for ransom po. Tapos hindi ka po nakalaban kasi hindi ka po marunong. Buti na lang po dumating sila guards po. Tura naman ni Trevor sa ama niyang napakurap-kurap. Naniwala ka naman agad sa narinig mo. Hindi totoo yun. Malakas tong daddy niyo, no? Hindi man ako nag-practice ng martial arts. Hindi ibig sabihin, hindi na ako marunong lumaban. Marunong ako. Natural fighter kaya ako. Depensa ni Henry sa sarili at napatikim bago inayos ang kurbata ng suot niyang business suit. Sabi ni Manong Guard sa akin na nagbabantay ng mansya natin, Daddy, sinungaling ka daw po. Hindi ka raw po marunong lumaban eh. Takot ka nga daw po sa aso at pusa. Kaya po wala kaming pet sa mansyon po. Sabi naman ni Colt na siyang ikinatawa ng hilaw ni Henry. Sino sa mga guard na nagbabantay sa mansyon na nagsabi niyan? Tanong ni Henry habang may ngiti pa rin sa labi. Kaagad namang bumulong si Trevor kay Colt. Huwag mong sasabihin kay Daddy kung sino, baka mawalan si Manong Guard ng bonus this month. Sumang-ayon kaagad si Colt sa ibinulong ni Trevor sa kanya, habang taas ang kilay ni Henry sa mga anak niya. Trevor, Colt, sino sa mga guard yon? Muling tanong ni Henry sa mga anak, na sabay namang umiling-iling. Hindi nila sasabihin sa Daddy dahil alam nilang babawasan mang bonus ni Manong Guard this month. Mas mabuti po mag-practice na lang po kayo kung paano dumepensa para po hindi kayo pinagchichismisan. Tura naman ni Hero sa ama na siyang napasinghap pa. Grabe kayo anak ko ba talaga kayo? O napulot lang kayo sa basurahan? Makalis na nga. Tumawag na lang kayo sa akin kapag may nangyari. May kanya-kanya naman kayo cellphone. Magtawag din kayo ng driver kung hindi ako makasagot kaagad. Kung walang sasakyan, magpasundo kayo gamit ang helicopter. Kayo na rin bahala kung saan kayo kakain. Naintindihan niyo na ba? Can we go watch movies in the cinema later, Daddy? May gusto po kaming bilhin na toy ni Colt. Gagamitin po namin ang card mo. Sure. Basta magpasama kayo sa bodyguards niyo, okay? Yes, Daddy. Thank you, Dad. Mag-iingat po kayo. Sabay-sabay na sabi ng apat habang kumakaway sa ama nila. Wow, mga kambal kayo? Mula sa kung saan, may sumulpot na babaeng pulang-pula ang labi. Agad na tahimik ang quadruplet sabang titig na titig sa pagmumukha nito. May mommy ba kayo? Need you ba ng mommy? Tanong pa nito at akmang hahawakan si Colt nang agad humarang si Hero para pigilan ito. My brother is allergic to strangers. Please stay away. Tura ni Hero at taas noong nakipagtitigan palalo sa babae na napakunot ang noo. Ang attitude niyo naman, gusto ko lang naman magtanong, mga walang respeto sa matatanda. Angil nito, at akmang magtataas ng kamay nang biglaang may pumigil dito. Alam mo bang bawal yung ginagawa mo, ha? Saad ni Audrey sa babaeng siyang umawang ang labi sa sinabi ni Audrey. Master Audrey! Nanginginig ang labing, sambit ng babae. Master Audrey, hindi ba yan ang name ng magiging teacher namin sa martial arts? Kuryosong tanong ni Trevor sa isipan at tinignan ang magandang mukha ni Audrey.
Pack your things. Isama mo na rin ang mga anak mo, miss. Wala akong panahon na magturo sa mga taong tulad nyo. Also, sinabihan na kita nun na disiplinahin na maayos ang anak mo. Pero may sinuntok na naman siya kaklase niya. Hindi ko gusto ang ganong klase na estudyante. I teach to defend, not to raise violence. Saad ni Audrey bago pa balyang binitawan ng kamay ng babae na napakurap-kurap at kaagad tumalikod. Ni hindi nakapagsalita sa sobrang takot. Nang makitang nakaalis na ang babae, agad kumalma ang ekspresyon sa mukha ni Audrey. Tinignan niya ang quadruplets at binigyan ng mga ito ng ngiti. You must be the Peralta quadruplets, right? Marahang tanong ni Audrey kina Hiro, Colt, Cody, at Trevor. Ako si Audrey Agustin. Ako yung magiging martial arts teacher niyo. At dahil nagpakilala na ako, hindi na ba ako stranger nito? Dagdag na sabi ni Audrey sa mga ito. Nagkatinginan ng apat sa sinabi ni Audrey. Narinig ni Audrey ang sinabi ng mga ito kanina sa babae, kaya nagpakilala muna siya dito. Are you really good po? Kasi sabi ni Daddy, magaling ka raw mag-martial arts pero never pa po ako nakita ng babaeng nagma-martial arts po. No offense meant. Tura ni Cody na siyang ikinatawa ni Audrey. You are very honest, young lad. Gusto kita. Natutuwang sabi ni Audrey. Well, I know that you're thinking na baka hindi ako magaling. Nagdududa kayo sa kakayahan ko, pero kayang-kaya ko naman yung patunayan sa inyo. Why don't we get inside first so I can show it to you? Marahang sabi ni Audrey sa mga bata na siyang nagkatinginan ulit bago tumango. Nakakatuwa. Halata rin hindi sila mga plastic ha? At pinalaki ng maayos. Saludo ako sa mga magulang nila dahil nakaya nila magpalaki ng quadruplets sa maayos na paraan. Tura ni Audrey sa kanyang sarili habang may ngiti sa kanyang labi. Super galing ng teacher namin, Daddy, at ang pretty niya po. Malawak ang ngiting sabi ni Cody kay Henry habang nasa hapagkainan sila. Yeah, I did see her profile. Nalaman ko rin na marami siyang natulungan dahil sa galing niya sa pakikipaglaban. Isa rin siyang dating police officer. Ngunit mas piniling umalis sa larangan na yun para gumawa ng sarili niyang martial arts club. Sagot ni Henry sa anak. She's very gorgeous, Daddy. Mas maganda po siya sa personal kaysa sa litrato. Dapat po, Daddy, kitain mo po si Master Audrey. Panigurado po magkakasundo kayo. Sabi naman ni Trevor na siyang ikinakunot ng noo ni Henry. At anong gusto niya iparating sa akin? Should date her, Dad. Gusto namin na maging mami siya. Maganda siya at mabait. She won't save us from getting hurt too. Hindi pera ang magiging habol niya sa atin kung sakali mang makuha mo loob niya. Plus, you are all alone taking care of us. Mas maganda kung may karamay ka sa pag-aalaga sa amin ng mga kapatid ko. Diretsong sagot ni Hiro. Tama si Hiro, Daddy. Saka matagal nang wala si Mom. Tanggap na namin ang pagkawala niya. You should start dating again. Of course, sa tamang tao po, like Master Audrey. Gatong pa ni Colt na may ngiti sa labi. Hindi makapaniwalang napailing-iling si Henry sa sinabi ng mga anak. Ano bang tinuro sa inyo doon? Martial arts? O maging matchmaker namin ng master nyo? Sarkastikong tanong ni Henry, kaya sabay-sabay na napasimangot ang apat. Hay nako, Daddy, hinahanapan ka na nga ng suitable asawa, ayaw mo pa? Naku, kapag naunahan ka ng mga maliligaw ni Master Audrey, paniguradong magsisisi ka. Tura ni Trevor. Tama. Mga anak mo kami kaya, Daddy. You heard about like father. Like son naman po, di ba? Dahil nagustuhan namin si Master Audrey, sure kaming magugustuhan mo rin siya, Daddy. Kailangan mo lang po talaga siyang i-meet. Ikaw naman po mawawalan at hindi kami. Pagsang-ayon na rin ni Cody. Ewan ko sa inyo apat kung ano-anong kalokohan ang mapasok nyo sa isip nyo. Paano kung may asawa na yung Master Audrey nyo? Dinatigok ako. Angil ni Henry sa mga anak na kaagad nag-ingay. Hindi siya kasal.
Ni-check namin, Daddy, nag-ask kami. Sabi niya wala pa siyang boyfriend, asawa, miski anak. Tura ni Trevor. Nagtanong din kami, Daddy, if ayos nang sa kanya na magkaroon ng asawang may mga anak na. Sabi naman ni Cody. And she said yes. Kaya subukan niyo na po, Daddy. Just meet her once. Paniguradong magugustuhan mo siya ng sobra, Daddy. Baka nga po ayain mo agad ng kasal eh. Nakangiting sabi ni Trevor. Tama si Trevor, Dad. Saka wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo, di ba? Baka nga may makuha ka pa kapag naging kayo ni Master Audrey eh. Natatawang tura ni Cody at nag-thumbs up sa ama. Bakit ko naman kailangan pakinggan ng mga tiyanak na yun? Hindi ko sila kailangan pakinggan. Saka, di ko naman kailangan ng asawa. Tama, Manong? Tanong ni Henry sa driver na nakangiwing ngumiti sa amo nito. Di ko rin alam, boss. Saka kung wala kayong balak na makinig sa mga anak nyo, bakit pa tayo pupuntang martial arts club ni Miss Audrey? Tanong ng driver na siyang ikinawala ng ekspresyon sa mukha ni Henry. Ba't ka papunta doon, Manong? Nagtatrabaho dapat ako. Wala akong oras para sa mga ganitong klase ng bagay. Boss, kayo ang nagsabi sa akin na mag-drive papuntang martial arts club ni Miss Audrey. Sinusunod ko lang ho kayo. Napakurap-kurap naman si Henry ng mga mata. Kailan ko sinabi yan? Fake news ka, Manong ha. Itigil mo nga ito sa sasakyan. Ako na magdadrive. Bumalik ka na lang ho sa mansyon. Kaya ko na sarili ko. Saad ni Henry at binigyan ng 1,000 piso ang kanyang driver para pamasahe pa uwi ng mansyon. Nang makababa ang driver ng sasakyan, napapailing-iling na lang ito sa kanya. Aminado ako matanda na ako pero hindi pa naman ako nabibingi. Sigurado naman ako na yun ang sinabi niya sa akin kanina nung pumasok siya ng sasakyan. Ay nako, di ko na talaga maintindihan ng mga kabataan ngayon. Tura ng driver habang nakatingin sa sasakyan ng amo niya, napapalayo na. Nang makarating naman si Henry sa martial arts club, agad niyang ibinaba ang bintana ng kotse. Nagpalingalinga si Henry para tignan kung may mga tao ba sa paligid. Nauna niyang ipinahatid ang mga anak niya kaya paniguradong nasa loob na ang mga ito. Teka lang, ba't ba ako nagtatago? Ano naman ngayon kung makita nila ako? Saka sila nagsabi na i-check ko ang Master Audrey nila. Kung nagustuhan ko ngayon, paniguradong matutuwa pa sila. Tura ni Henry sa sarili. Agad na bumaba si Henry ng sasakyan pagkatapos ng kanyang pag-iisip. Lingid sa kaalaman ni Henry, kanina pa may sumusunod sa kanya ng mga tao para kidnapin siya. Una, kailangan ko abangan ang Master Audrey nila. 8:00 daw palaging dumadating ang babaeng yun dito sa club. 7:00 pa, kaya paniguradong wala pa ito sa loob. At kapag nakita ko na siya, lalapit ako saka magtatanong tungkol sa mga anak ko. Tama yun ang gagawin ko. Tumatango-tango pa rin sabi ni Henry sa sarili bago sumandal sa kanyang kotse. Nasa ganoong posisyon siya nang biglaang may magtakip sa bibig niya ng panyo. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Henry at nanlalaban siya, ngunit may sumulpot pang isa sa harap niya. Huwag ka nang manlaban, bossing. Sumama ka na lang sa amin. Saad pa nito kay Henry. Pinagtulungan ng naglalakihang 2 lalaki si Henry upang kidnapin. Nagsisimula ng manlaba ang mga mata niya dahil sa kakaibang amoy ng panyo na nasa ilong niya. Nang biglaan siyang nakaramdam ng ibang presensya at kasabay nun ay ang pagkawala ng mga taong nasa harap niya. Nakarinig din si Henry ng daing hanggang sa pati ang lalaking nasa likod niya nawala na rin. May ibang humawak kay Henry pero sobrang gaan ang kamay nito kaya agad na kumalma ang sistema niya. Sir, ayos ka lang ba? Naririnig mo ba ako, sir? Sunod-sunod na tanong ni Audrey kay Henry habang inaalalayan nito. Seryosong tinitigan ni Audrey ang mukha ni Henry, ngunit wala siyang marinig na sagot mula sa lalaki. Tama nga mga anak ko, maganda siya. Puri ni Henry sa dalaga hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Naalimpungatan si Henry nang makarinig siya ng pag-uusap sa paligid niya. Ang galing mo po talaga, Master. Gusto ko rin pong maging kasing galing mo po. Nakangiting sabi ni Trevor
at nagpakitang gilas pa ng sipa sa harap ni Audrey na siyang natawa naman. Promise po, kapag naging magaling na po kami katulad mo po, hindi po namin gagamitin sa masama po, di po kami mambubuli. Tura naman ni Colt. That's good to know. Huwag niyo nga gamitin ang martial arts para mambuli dahil hindi naman yan na rason kaya nagkaroon ng martial arts sa mundo. This is to protect and not to use against people in a wrong way. Pero kapag binuli kayo at wala kayong kalaban-laban, doon kayo dumipensa. Lalo na kung hindi sila nadadala sa maayos na usapan, okay? Marahang sabi ni Audrey, kaya napatango-tango ang 4 na anak ni Henry. Doon tuluyang minulat ni Henry ang kanyang mga mata. Ang unang nakapansin sa paggising niya ay si Hiro na kanina pa nakatingin sa pagmumukha ni Henry. Buti naman gising ka na, Dad. Seryosong sabi ni Hiro, dahilan para marinig ng iba. Daddy, finally gising na po kayo. Kala ko po hanggang bukas po kayo dito matutulog eh. Nangingiting sabi ni Cody at nilapitan ng ama para yakapin. Napatingin-tingin naman si Henry sa paligid at natanto na wala sila sa mansyon nila. Nasa martial arts club ni Audrey si Henry, nagpahinga pagkatapos itong mahimatay dahil yun ang pinakamalapit kanina. We told you, Dad, dapat nag-practice kayo ng martial arts for defense. Kita nyo na, muntik ka na hong makidnap for ransom. Kung hindi dumating si Master Audrey, baka nakuha na kayo ng tuluyan. Napangniwi si Henry sa likod ng kanyang isipan sa sinabi ni Trevor. Nahihiyang, nagangat si Henry ng tingin kay Audrey na kanina pa titig ng magising siya. Thank you for saving me. At sorry sa istorbo. Hindi ko inaasahan na may nakasunod pala sa akin. Kung wala ka, baka nakuha na ako. Wala yon. Mabuti rin natandun ako. Kung hindi, baka nag-alala na ng sobra yung mga anak mo. And your sons are correct. Dapat matuto ka mag-martial arts para kung dumating man ng ganong klase na tagpo ulit, kaya mo nang depensa ng sarili mo. Lalo na at baka walang dumating na tulad ko para iligtas ka. Mahinahong sabi ni Audrey na siyang ikinalanok ni Henry. Nakakahiya. Dapat pala hindi ko tinakasan si Dad nun. Kapag gusto niya akong turuan ng martial arts. Ngayon, ginigisa pa ako ng mga anak ko. At parang pati ang magiging crush ko gusto ako itakwil dahil sa katangahan kong to. Paniguradong tinatawanan na ako ni Dad sa langit. Naiiling na lamang nasabi ni Henry sa kanyang sarili. Yeah, I should do that. Sagot na lamang niya at napakamot sa kanyang batok. Master Audrey, can you teach Daddy? Magaling si Master Audrey. Paniguradong matututo ka po kaagad sa kanya. Suhestyon ni Trevor sa ama habang malawak na malawak ang ngiti sa labi. Tama si Trevor, Daddy. Kami nga marunong na dahil kay Master Audrey. Kaya paniguradong matututo din po kayo kapag nagsimula na po kayo. Sang-ayon ni Colt. Pero dapat, sa mansyon po kayo mag-practice, Daddy. Lalo na kasi may gusto na namang kumuha sa inyo. Kami po, marami kaming guards around. Kaya hindi po kami nakukuha at marunong din po kaming dumepensa ngayon. Ikaw po, wala ka pong alam. Tapos ayaw mo rin pong sumunod sa'yo na guard para maging sure na safe ka. Di, makukuha ka po talaga ng kidnapper, Daddy. Kaya doon na lang po kayo sa mansion mag-practice ni Master Audrey para sure po na hindi ka mapahamak. Mahabang sabi ni Cody na ikinatangu-tango ni Colt at Trevor. Sang-ayon din ako sa sinabi nila, Dad. Alam mo naman na medyo tanga ka, diba? Baka biglaan ka na lang makuha ng hindi namin nalalaman. Halos malaglag ang panga ni Henry sa sinabi ni Hiro. Narinig mo ba kung paano nila ako kausapin, ha? Hindi makapaniwalang tanong ni Henry kay Audrey na siyang nakikinig lang sa mga ito. Master Audrey, sige na po. Turuan mo po si Daddy. Doon na po kayo sa mansyon namin. Wala pong sagabal doon. Huwag din po kayo mag-alala sa pera. 10,000 per session po. Yun po magiging sweldo mo. Right, Daddy? Baling ni Trevor sa ama na siyang napakurap-kurap sa desisyon ng kanyang mga anak. Grabe talaga itong mga batang to. Tama. 10,000 per session. Hindi po kayo malulugi kapag nagkataon.
Gatong naman ni Cody. Kukulit na mga batang to. Hanga ako sa mga magulang nila Kahit mayaman, hindi magaspang ang ugali. Ani Audrey sa kanyang sarili. Yes, 10,000 per session. Okay na ba yun? Mahirap din kasi akong turuan Kaya yan ang gusto ko ibigay. Dahil baka sa unang session pa lang sukuan mo na ako agad. Sure ka dyan? Baka naman ikaw ang malugi. Dahil dyan sa binibigay mo sa aking pasweldo. Sagot ni Audrey. Naku, wag kang mag-alala, Master Audrey. Mayaman si Daddy. Hindi yan nauubusan ng money. Kaya wag ho kayong mag-alala. Tuturuan mo lang po siya kung paano magmahal kung paano po dumepensa. At ayos na po yun. Bibong sabi ni Cody na muntik pang madulas sa sinabi kaya pinanlakihan nito ng mga mata ng iba niyang kakambal. Okay then, when will we start? Bukas po agad, Master Audrey. Bukas po. Sabay-sabay na sagot ng quadruplets na nagkatinginan pa at halatang may pinaplano na. Good morning, Master Audrey. Welcome po. Nakangiting bati ni Cody kay Audrey at pinapasok ang babae sa loob ng mansyon nila. Nasaan ang daddy mo? Tanong ni Audrey dito. Nasa gym po. Kanina pa po siya nandun. Gusto niya pong mag-build up ng stamina muna para po sa training nyo. Sagot ni Cody at iginiya si Audrey sa kung nasa ng gym nila. Laki naman ang mansyon na to. Para akong sinampal ng kayamanan nila. Tama nga ang mga bata. Hindi problema sa daddy nila ang sweldo ko na 10,000 per session. Baka ako pa maging problema nila dahil baka maglaway. Hindi na natapos ni Audrey ang sasabihin nang mula pa lang sa malayo, kitang-kita niya ang nagpo-push up na si Henry. Hindi lang yon, dahil walang pang itaas ang lalaki, kaya kitang-kita niya ang muscles at abs nito na naliligo na sa pawis. Wow, so hot. Bulong ni Audrey. May sinabi ka po, Master Audrey? Tanong ni Cody na agad namang dahilan para matauhan si Audrey. Nahihiyang tumawa ang babae at napaplos na lang sa batok nito. Sabi ko mainit. Mainit talagang panahon ngayon. Hindi ko nga rin alam kung bakit pero ang init-init talaga. Hindi naman na nagtanong pa ulit si Cody kaya nakahinga na rin siya ng maluwag pagkatapos. Nang tuluyan silang makarating sa mismong loob ng gym, huminga pa si Audrey ng malalim. Natila ba sasabak siya sa isang dugoang gera? Daddy, andito na po si Master Audrey. Nakangiting sigaw ni Cody sa ama na agad na palingon sa gawin nila. Mabilis na tumayo si Henry mula sa ginagawa niya at kumuha ng tuwalya bago yon inilagay sa kanyang leeg. Akala ko mamaya ka pa darating. How about breakfast? Kumain ka na ba? Bati ni Henry kay Audrey na napalunok pagkatapos madaplisan muli ng tingin ng six-pack abs ni Henry. Audrey, umayos ka. Hindi ka pinalaking ganito ng nanay mo. Huwag kang madadala sa abs lang. Aba, kapag nakita ka ng asawa ni Henry na titig sa abs niya, baka matigok ka bigla. Tapos na akong kumain. Ang sabi mo, 6 hours lang tayo per session, kaya gusto kong agahan. Baka kasi may kailangan ka rin gawin. Mabuti na yung matapos agad para magawa mo rin ang trabaho mo. CEO ka, di ba? Tura ni Audrey pagkatapos niyang mapakalma ang sarili mula sa pagpapantasya sa lalaki. Ayos lang yun, actually I can work from home. At hindi rin naman guguho agad ang kumpanya ko kung wala ako dun. May executives are there, may tiwala rin ako sa kanila. Nakangiting sagot ni Henry, dahilan para mapahanga si Audrey. Daddy, puntahan ko lang po sila kambal. Sabihan ko rin po sila nandito na si Master Audrey po. Singit ni Cody sa kanila. Yeah, sure. Pumunta rin kayo kaagad para magsimula na rin ang training nyo. I want to see your progress. Sagot ni Henry sa anak na agad umalis. Pagkalabas ni Cody sa gym, agad na may humila sa kanya. Ano? Kamusta? Did you notice the spark? Excited na tanong ni Trevor kay Cody. Shh! Hinaan mo poses mo. Baka mapansin nila tayo. Alam mo namang matalas ang pandaman ni Headmaster, pati na rin pandinig niya.
Pabulong na saway ni Cody kay Trevor. So ano nga, may napansin ka ba? Tanong ni Colt sa mahinang boses. Meron. Kanina, habang papasok kami, napansin ko titig na titig si Master Audrey kay Daddy. For sure, may gusto rin si Master Audrey kay Daddy pero pinipigilan niya lang. Nararamdaman ko talaga na may nararamdaman siya sa Daddy natin. And Daddy, hindi trip ni Daddy ang mag-push up, lalo na kapag naguhubad sa harap ng girls. Pero kita nyo, naghubad siya kanina. Daddy likes Master Audrey. And I heard Master Audrey kanina. Sabi niya kay Daddy, hot daw si Daddy. I didn't know that she was pertaining to it at first. Pero nung makita ko nakatitig siya kay Daddy. Pero alam mo pa, nagmaang-maangan siya. And she was blushing nung tinanong ko kung anong sinabi niya. Master Audrey likes Daddy and that's my final conclusion. Dagdag ni Cody at tumangutango pa. Pero anong nagpipigil kay Master Audrey na humanga kay Daddy? Kasi she really looks bothered sometimes eh. Feeling ko, pinipigilan niya ang sarili niyang magkagusto kay Daddy. Our mom. Hindi alam ni Master Audrey na patay na si Mom. Kaya takot siya magkagusto kay Daddy. Hindi na rin natin nasabi sa kanya na wala na si Mom at biyudo na si Daddy. If you want her to completely like our dad, kailangan muna nating sabihin sa kanya na wala na tayong mommy. Saad ni Hiro. Tama si Hiro. Feeling ko nga yun din ang nagpipigil kay Master Audrey. Now, anong kailangan nating gawin para malaman ni Master Audrey ang tungkol kay mommy? Kasi hindi pa gusto ni Master Audrey kapag sinasabi sa kanya ng diretso ang isang bagay. She likes honest people. Suhestyon naman ni Cody. I agree. We should tell her directly para malaman at maintindihan niya agad. Yan ang gagawin natin and we should tell Manang to cook our lunch para dito na kumain si Master Audrey. Kumusta ang training mo, Daddy? Nakangiting tanong ni Trevor sa ama. Mula sa haplos sa balikat, napatingin si Henry sa anak. It was fine. Masakit lang sa katawan. Hindi ka kasi sanay, Daddy eh. Dapat kasi noon pa lang nag-practice ka na, Daddy. Mayaman ka naman po, pero hindi ka nag-hire ng trainer mo. Naiiling na saad ni Cody. Well, there's no need for that. Kaya ko naman protektahan ang sarili ko. Sagot ni Henry at taas na upang tinignan ng anak niya. Says the one who saved by Master Audrey. Seryosong pambabara ni Hiro kay Henry na siyang natigilan. Malakas na tumikim si Henry at nahihiyang tumingin kay Audrey na tinawanan lang siya. Ako ata ang ampun sa pamilyang to eh. Reklamo ni Henry habang nakasimangot. From now on, Daddy, dapat matuto ka na pong makinig sa amin. Dapat po, sundin mo ang gusto namin para sa'yo. Kasi, para lang to sa ikabubuti mo po. Ani Trevor na tumangutang pa. Malakas namang tumikim si Colt bago tumingin kay Cody na agad nakaintindi sa gustong iparating ng kakambal. Master Audrey, alam mo po bang may mommy kami? Baling ni Cody kay Audrey na siyang napakurap-kurap. Oo naman, syempre. Kung wala kayong mommy, wala kayo dito sa mundo. Ba't mo pala naitanong? Nagtatakang tanong ni Audrey kay Cody. Kasi po, gusto namin ipaalam sa'yo na may mommy kami, pero wala na siya sa mundo. Nawala po sa amin si mommy nung 4 years old pa lang kami kasi nagkaroon siya ng cancer. Love na love nga po namin si mommy eh. Pero, happy po kami kahit wala na po si mommy kasi nandito si daddy. Alam namin na hindi po kami pababayaan ni Daddy kahit nawala si Mommy. Besides, palagi naman po namin kasama si Mommy. Palagi po siya nasa tabi namin kaya po hindi kami super sad. Bigla ay may pumasok sa isipan ni Audrey dahil sa pinagsasabi ng mga bata. Alam ba nila na gusto ko ang daddy nila? Kaya ba sinasabi nila sa akin lahat ng to? Dahil gusto nilang layuan ko ang daddy nila? Sa mga salita nila parang pinapaalala nila sa akin na may mommy sila eh. Na mahal nila at di makakalimutan basta-basta. They probably knew that I'm into their dad.
Kaya siguro gusto nila akong balaan gamit ang mga sinasabi nila sa akin ngayon. Hinuha ni Audrey sa kanyang isipan. Ano ba yung sinasabi niyo, Trevor, Cody? Of course, your mommy and I loves you. Mga anak namin kayo eh. Nakuha pa nila ang gusto nating iparating? Pabulong na tanong ni Colt sa katabi niyang si Cody. Siguro, tignan mo si Master Audrey, parang nag-iisip siya kasi sobrang tahimik niya. Paniguradong pagkatapos nito, sasabihin niya kay Daddy yung nararamdaman niya. Ganon din si Daddy dahil alam niya namang ayos sa atin na wala si Mommy sa tabi natin. Kailangan niya lang tayong bigyan ng bagong Mommy, which is si Master Audrey. Si Hiro na siyang kanina patahimik, may napansin agad sa katahimikan na nakapaligid sa kanila. Sa tingin ko, hindi gumana ang plano namin. Ani Hiro sa kanyang isipan. Bye kids! Paalam ni Audrey sa quadruplets na siyang nagpaunahan pa para mahagka ng pisngi ni Audrey. Babalik ka po bukas, Master Audrey? Nakangiting tanong ni Colt sa babae na umawang ang labi para sumagot. Ngunit agad din yung isinara pabalik. Hindi ko sigurado eh. May kailangan akong gawin sa club, kaya baka hindi ako makapunta dito sa mansyon? Nagkatingin na naman sina Trevor, Colt at Cody. Di kami na lang pupunta sa club mo kung ganon. Magdadala ako ng mga gwardya para hindi kami mapahamak habang papunta doon. Ayos lang ba? Singit ni Henry na siyang kararating lang. May bit-bit itong paper bag. And here, sinabi mo kanina na nasarapan ka sa cupcakes na ginawa ng chef namin kaya pinagawan kita. You can have it as your dessert tonight. Dagdag ni Henry at inilahad ang hawak niyang paper bag. Titig na titig naman ang mga anak ni Henry sa kanya at lihim na nagkukurutan dahil sa saya. Sa wakas, gumalaw na rin si Daddy. Kala ko torpe siya eh. Bulong ni Cody sa mga kapatid. Sabi ko na talaga, gusto rin ni Daddy si Master Audrey eh. Ngayon si Master Audrey na lang kailangan mag-confess sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos magkakaroon na tayo ng bagong mommy. Tuwang-tuwa na mahinang sabi ni Trevor. Napansin naman ni Audrey ang mga batang titig na titig kay Henry. Hindi narinig ni Audrey ang bulungan ng mga ito. Dahil wala na naman siya sa sarili. Katulad kanina sa pagkainan, nasa malalim na naman siyang pag-iisip. Dahil sa mariing titig ni na Trevor, Colt, Hiro at Cody kay Henry, iba na naman ang pumasok sa isipan ni Audrey. Nakagat ni Audrey ang kanyang pang-ibabang labi sabay iling kay Henry. Sorry pero hindi ko matatanggap yung binibigay mo eh. Hindi nyo rin kailangan pumunta sa club bukas dahil hindi ko kayo mabibigyan ng oras. May kailangan pa kasi akong gawin. Pupunta na lang ako dito kapag wala na akong kailangan gawin. Sagot ni Audrey at muling nagpaalam sa mga ito bago nagmamadaling umalis. Bakit hindi tinanggap ni Master Audrey yung gustong ibigay na cupcakes ni Daddy? Ayaw niya ba sa Daddy natin? Nagkamali ba tayo ng base sa mga inakto niya kanina? Nalilitong tanong ni Colt. Nasa loob sila ng kwarto ni Hiro dahil yun ang pinakamalinis sa lahat. Ang ibang kwarto kasi sobrang gulo dahil sa hakulitan ng mga ito. Hindi narinig ko siya kanina, sabi niya hot si Daddy. Di hinahangaan niya si Daddy. Gusto niya si Daddy. Baka may hindi tayo napansin kanina o kaya baka may ginawa tayo kaya ayaw niya sa atin. Baka tayo ang di niya gusto at hindi si Daddy. Sunod-sunod na sabi ni Cody at bahagyang napanguso. Pero wala naman tayong ginawang mali, diba? Hindi naman natin inaway si Master Audrey. Hindi rin natin siya pinahirapan. Mabait nga tayo sa kanya at sweet Sinabi na nga natin kay Master Audrey na wala si Mommy para maging malaya siya na magustuhan ng Daddy natin. Yun ang nagawa nating mali. Singit ni Hiro, kaya napalingon ng tatlo sa kanya. Ha? Yung pagsasabi natin tungkol kay Mommy, mali? Ba't naman? Hindi ba? At pinaalam lang naman natin na gusto natin magkaroon ng bagong Mommy para magkaroon siya ng idea na pwede na niyang magustuhan si Daddy at siya na yung maging new Mommy natin? Nalilitong tanong ni Colt. Yun nga yung mali natin.
Paniguradong ibang iniisip ni Master Audrey sa ginawa natin. Iniisip niya panigurado na hindi natin siya gusto at ayaw natin magkaroon ng bagong mommy kaya natin sinabi ang tungkol sa real mommy natin. Iniisip niya na ayaw mapalitan ni mommy sa buhay natin. Yun panigurado ang rason kaya ayaw niya nang bumalik dito bukas. Yun din panigurado ang rason kaya hindi niya tinanggap ang cupcakes ni daddy kanina. What? Eh di nag-backfire yung plano natin? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Cody. Napasingha pa si Cody at natakpan ang bibig niya. Ang plano mo lang kaya nag-backfire, Cody, kasi ikaw nag-suggest. Sagot ni Trevor na agad kinasimangot ni Cody. Eh nag-agree naman kayong lahat. Hindi ko naman sasabihin na mga yon kung di kayo pumayag. Saka may sinabi ka rin naman, nagsalita ka din sa table kanina. Hindi rin lang ako, kaya bakit ako lang may kasalanan ngayon? Tura ni Cody at nag-cross arms pa. Huwag na kayong mag-away. Sa ngayon kailangan natin kausapin si Master Audrey. Hindi gumana yung plano kanina, isip tayo bago. Kapag natagalan tayo sa pagpaplano, baka may mauna kay Master Audrey. Naku, malulungkot si Daddy kapag nagkataon. Oo nga, kawawa si Daddy kapag nagka-boyfriend ng iba si Master Audrey. Kawawa din tayo. Gusto ko pa naman maging mommy si Master Audrey. Huwag ka mag-alala, Colt. Aayusin natin to. Pupunta pa rin tayo ng club kahit ayaw ni Master Audrey na nandun tayo. Dahil di gumana ang pagpaparinig natin, di diretsuin na lang natin si Master Audrey. Tanungin natin siya kung gusto niyang maging mommy natin. Kung di pa rin gumana, gawa ulit tayo bagong plano hanggang mapapayag natin siya na maging yung mommy natin. Tama si Cody. Hindi dapat tayo sumuko ngayon. Kung gusto nating maging mommy si Master Audrey, gagawa tayo paraan. O kaya ipaakit natin siya kay Daddy? Pogi naman si Daddy. Kahit tatanga-tanga siya minsan, paniguradong magagawa niya ng tama yon. Sang-ayon ni Trevor. Nag-appear ang magkakapatid na Peralta dahil sa napagkasunduan nilang apat na gagawin. Trevor, Colt, Hero, Cody! Gulat na sambit ni Audrey nang bumungad sa kanyang quadruplets na Henry. Napakurap-kurap si Audrey sa pagtataka at gulat dahil seryoso ang mga ito. Oh, anong ginagawa niyo ditong apat? May kailangan ba kayo? May nangyari ba? Wala ka namang ginagawa, Master Audrey. You lied to us? Tama si Cody, Master Audrey. Nagsinungaling ka po sa amin. Sabi mo may gagawin ka ngayon dito sa club. Wala naman eh. Hindi po totoong may ginagawa ka. Tinatakasan mo lang po si daddy namin. Naka-cross arms na sabi ni Trevor at taas noong nakipagtitigan kay Audrey. Hilaw na natawa ang babae kasabay ng pagkamot niya sa batok. Ano ba nangyayari sa mga batang to? Ba't ang seryoso nila? Nilayuan ko naman ng daddy nila, kaya bakit parang may ginawa na naman ako mali? Hindi mo pa gusto ang daddy namin, Master Audrey? Gusto ata nila akong gisahin. Paniguradong titigil sila kaagad kapag sinabi kong hindi. Hindi ko gusto ang daddy nyo. Nauutal at nahihiyang sagot ni Audrey. Liar! Sagot ni Hero na ikinalaglag ng panga ni Audrey. Uy, grabe naman kayo. Nagsasabi ako ng totoo dito ah. Hindi ko talaga gusto ang daddy nyo, promise. Hindi nyo kailangan mag-alala. Narinig kaya kita, Master Audrey. Sabi mo hot si daddy? Nanlaki naman ang mga mata ni Audrey doon. Sabi mo wala ka narinig? Humagikik naman si Cody. Ganon din si Trevor na siyang tuwang-tuwa sa naging reaksyon ni Audrey. Pinaglalaroan nyo ba akong apat? Isumuho kaya kayo sa daddy nyo? Ay, gusto niya magsumbong kay daddy. Crush niya si daddy namin. Tuwang-tuwa na sabi ni Cody. Bilang pangaasar. Namula tuloy ang pisngi ni Audrey. Ano pa nangyayari? Ba't bigla naging ganito ang lahat? Nalilitong tanong niya. Gusto ka namin, Master Audrey. Siguro iniisip mo, iba, kasi baka di mo nagets yung sinabi namin kahapon. Gusto lang namin ipaalam sa'yo na wala nang totoo naming mommy, kaya free ka po na magustuhan si daddy. Tama po siya, Master Audrey. Totoo lang po, gusto ka namin ng sobra. Siniship ka nga namin kay daddy eh.
Kaya Master Audrey, pwede po bang makuha ang sagot mo sa magiging tanong namin? Can you be our new mommy po? Sabay-sabay na tanong ng 4 na bata na may malawak ng ngiti sa labi. May narinig sina Cody, Hero, Trevor, Colt at Audrey na bumagsak. Nang lumingon silang 5 kung saan ang galing yon, bumungad sa kanila si Henry na laglagang pa nga habang nakatingin sa kanila. Lagot na huli tayo! Tura ni Colt at kaagad nagtago sa likod ni Hero. Bakit? Hindi matapos-tapos na Henry ang gustong sabihin dahil sa gulat at halong pagtataka. Ang bagal mo kasi, Daddy. Natatakot kami baka maunahan ka ng iba. Tinulungan ka na nga po namin para pumapalapit kay Master Audrey. Pero wala pa ring progress. Tama si Cody, Daddy. Sobrang bagal mo, paniguradong maunahan ka ng iba kaya tumulong na kami. Sang-ayon ni Trevor. Master Audrey, saved you once, Daddy. Isa yon sa rason kaya nagustuhan namin siya. Ang una, nung pinagtanggol niya kami sa babaeng nagpupumilit lapitan kami. Alam namin na gusto mo si Master Audrey kaya kami na naging matchmaker niyo. Tumulong po kami para mapalapit kayo kaso palagi kaming pumapalpak kasi misunderstood ni Master Audrey yung gusto naming iparating. Kaya pumunta kami ngayon dito para diretsong tanungin si Master Audrey kung pwede siyang maging bagong mommy namin. Hindi makapaniwala si Henry sa lahat ng narinig niya. At mas lalong hindi pa rin makapaniwala si Audrey. Akala ni Audrey ayaw ng mga bata sa kanya pero kabaliktaran pala ng iniisip niya. Totoong gusto niyo ako maging mommy? Hindi kayo nagbibiro? Tanong ni Audrey sa mga ito kaya sabay-sabay na lumingon sa kanya ang quadruplets. Ikaw lang po ang tatanggapin namin na bagong mommy. Ikaw po ang gusto namin para kay Daddy. Our dad is kind of stupid, pero napagtsatsagaan naman yan siya. Sana pumayag ka na. Alam naman naming matatanggap mo siya, Master It's because we know that you love our Daddy. And I can say, Daddy likes you. Maybe love you now, Master Audrey. Sana po hindi nyo kami tanggihan. Please, be our new mommy po. Panghuling sabi ni Trevor. Hindi kaagad makasagot si Audrey sa sinabi ng mga ito. Huminga pa siya ng malalim dahil pakiramdam niya na nanaginip siya ng mga oras na yon. Para malaman kung panaginip nga ba talaga lahat, kinurot ni Audrey ang kanyang sarili kasabay ng pagniwi niya nang makaramdam siya ng sakit. Hindi to panaginip? Hindi makapaniwala ang bulong ni Audrey na narinig naman ng mga bata. Hindi po. Well, nandito naman po si Daddy. Ngayong nandito na po siya, hindi na po namin kailangan pumagitna at maging tulay. Kayo na lang po mag-usap. Huwag din po kayo mag-alala kasi support namin relationship nyo. Di po kami aangal. Wala pang problema sa amin kahit ikasal kayo agad bukas. Hindi po kami iiyak. Bye-bye po. Sa labas na lang po kami. Huwag niyo po sanang kalimutan na balitaan po kami kapag nagdesisyon na po. Gusto ko nga po pala ng baby sister. Agad na tinakpan ni na Cody at Trevor ang bibig ni Cole sa sinabi nito. Gulat naman si Audrey at napabaling ng tingin kay Henry. Joke lang po yun, Master Audrey, Daddy. Pero kung tututuhanin niyo po, hindi po kami tatanggi. Kahit po dagdagan niya ng isa pang baby brother, ayos na ayos lang po. Isa ka pa, Cody. Saway ni Trevor kay Cody na siyang nagsalita. Aalis na po kami. Paalam ni Hero kina Audrey at Henry. Ang makasal si Audrey at Henry at maging mommy nila si Audrey, yun ang pinakagusto nilang mangyari. Yun ang pangarap nila. Nagkatinginan sina Henry at Audrey nang tuluyan ng umalis sa mga bata. Napalunok si Audrey at namula ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Nagdala ako ng cookies. Ayaw mo sa cupcakes kahapon kaya naisip ko na baka iba ang gusto mo. Agad namang inabot ni Henry sa dalaga ang paper bag na dala niya. Your chef baked it?
Mahinang tanong ni Audrey kay Henry na siyang umiling. I did, pero hindi ako sigurado sa lasa ng cookies na ginawa ko. Natikman ko naman, at maayos naman para sa akin pero hindi ko alam kung magugustuhan mo ba. Ako sana mauuna dito eh. Kung hindi lang ako ang nag-bake mismo ng cookies, hindi ko alam na ganito ang mangyayari at gagawin ng mga anak ko. Hindi ko sila sinabihan, promise. Itinaas pa ni Henry ang kamay niya pagkatapos ng sinabi na tila ba nanunumpa siya. Hindi napigilan ni Audrey ang mapangiti at kalaunan matawa dahil sa inaakto ng binata. Ba't ka ba kinakabahan? Hindi naman ako galit. Actually, akala ko ayaw sa akin ng mga anak mo kaya hindi ko tinanggap yung cupcakes kahapon. Baka kasi magtampo sila at akalain nila na gusto kong palitan ng mommy nila. Ayaw ko naman silang maging malungkot kahit gustong gusto ko ang daddy nila. Nakangiting pahayag ni Audrey na ikinagulat ni Henry. Gusto mo talaga ako? Pinakitaan mo kaya ako ng abs? Naakit ako. Pabirong sagot ni Audrey. Hala, gumana pala yun. Isinubukan ko lang naman maghubad kasi yun ang sabi ni Google sa akin eh. Sabi niya kapag pinakitaan kita ng abs with pawis, mahuhulog ka raw ng sobra. Oh, I should give them a good feedback, no? Gumana yung sinabi nila eh. Napatawa naman si Audrey at nasapu pa niya ang kanyang chance sa labis na pagkaaliw. Oh, come here. Ang bagal-bagal mo. Mas mabilis pa yung mga anak mong gumalaw sa'yo. Naiinip na sabi ni Audrey at hinila si Henry. Nabitawan pa ni Henry ang paper bag na hawak niya. Wait, ang cookies! Hindi na natapos ni Henry ang sasabihin nang halikan siya ni Audrey. Nang magsimulang gumalaw ang labi ni Audrey, kusa na lang napapikit si Henry habang tinutugon ng halik ng babae. Pwede na ba akong maging no mommy ng quadruplets mo? Kahit maging mommy ka pa ng bago kong mga anak, pwedeng-pwede. 2 years later, wow! Ang liit niya, mommy! Manghang sabi ni Trevor, habang titig na titig sa bunso nilang kapatid na si Stacy. She's very gorgeous, mommy, like you. Puri naman ni Colt na marahang ikinatawa ni Audrey. Maana rin sa inyo, ang pupogi kaya ng mga babies ko. Eh, hindi naman po kami mga baby, mommy. Sabi nga ni Manong Guard, after po kami magligal, pwede na raw kami gumawa ng sarili namin baby. Inosenteng sabi ni Colt, dahilan para manlaki ang mga mata ni Audrey. Shh, Colt! Sabi ni Manong Guard, bawal natin sabihin yan kina mommy at daddy. Saway ni Trevor sa hakambal. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglaang may humawak sa balikat ni Colt at Trevor. Nang lingunin ni Trevor kung sino yon, agad namutla ang mukha nila nang bumungad ang nakangiting mukha ni Henry. Hi, Daddy! Sabihin niyo nga sa akin, sino ba talaga Manong Guard yan, ha? Palagi na lang siya may nasasabi, pero hindi yung sinasabi sa akin kung sino siya. Eh baka gusto niya rin magkwento sa akin, di ba? Pero, papawasan mo ang sweldo ni Manong Guard, Daddy. Saka mayaman naman po tayo eh. Give blessings po tayo dapat, di ba? Di ba po, Mommy? Huwag mo nang gisahin ang mga anak mo, love. Mga bata lang naman yan sila, saka tama naman sila. Kung sasabihin nila kung sino si Manong Guard, paniguradong babawasan mo ang sweldo o di kaya pagagalitan. Hindi eh. Masyado na maraming nalalaman niyang Manong Guard na tinutukoy nila. Kailangan na natin siya ipatumba. Ismid ni Henry na nagbibiro lang naman. Mas lalong natawa si Audrey. Hawakan mo na lang tong prinsesa mo, okay? Magbibihis na ako at kanina pa ako pinagpapawisan. Mabilis umawang ang labi ni Henry habang maingat na hinahawakan ng anak. Napangiti na lang si Audrey dahil hindi nagsalita si Henry pagkatapos mahawakan si Stacy. Thanks, Mommy! Humagikik pa si Trevor pagkatapos dahil alam nito na ginawa yun ng mommy nila para mabaling ang atensyon ni Henry kay Stacy. You're welcome. Now go. Kapag nanatili kayo dyan, mamaya tatanungin na naman kayo niyan. Mabilis namang tumango ang mga bata at tila mga hangin na nawala na lang agad sa harap ni Henry ngayon, na abalang-abala na nakatitig sa mukha ni Stacy. Ang ganda niya talaga. Maraming salamat, wife, for giving birth to such a beautiful baby princess. Thank you rin, love, for giving me a chance to be a mother. Hindi lang kay Stacy,
kundi kina Hiro, Colt, Trevor at Cody. Wow, bango! Sino nagluto? Excited na tanong ni Cody nang bumungad sa kanyang nagraramihang pagkain sa mesa. Hindi ba? Nag-leave si chef ngayon. Sino nagluto? Takang tanong ni Trevor. Probably, chef? Di naman tayo nawawalan ng chef eh. Saka marami naman pera si daddy. Walang problema kung mag-hire tayo ng bago. It looks good! Puri ni Colt dahil sobrang bango ng pagkain na nasa harap nila. Ngunit agad nawala ng kulay ang mukha ng quadruplets pagkatapos lumabas ni Henry mula sa kusina habang bitbit ang mabangong lumpiang Shanghai. Sino nag-utos kay daddy na mag-cook ng breakfast? Mabango naman, baka hindi poisonous. Pagak na natawa si Trevor. Nakalimutan niyo ba yung nangyari last time? Mabango rin yung niluto niyang barbecue pero lasang basura. Saad ni Trevor na hininaan ang huling salitang sinabi. Let's go, Mommy! Seryosong sabi ni Hiro at akmang tatayo nang biglang dumating ang kanilang Mommy Audrey habang bitbit si Stacy na natutulog na naman. Oh wow, may bagong chef? Ang bango ng mga pagkain ah. Nakangiting puri ni Audrey at kaagad kumuha ng kutsara para tumikim sa pinakamalapit na pagkain, ang scrambled egg. Bago mapigilan ng quadruplets ang mommy nila, naisubo na ni Audrey ang pagkain. At kung gaano kabilis na isubo ni Audrey ang scrambled egg, ganon din kabilis niya yung nailwa. Kasabay nun ang paglabas ulit ni Henry mula sa kusina. Ano nangyari? Baka na food poison si mommy. Kinakabahang saad ni Colt sa katabi niyang si Trevor. I think so. Nagluto ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Audrey. Tumango naman si Henry. Wala kasi si chef at nag-leave. Kaya naisipan ko ipagluto kayo. Matagal-tagal na rin simula nung pinagluto ko kayo eh. Kaya gusto kong gawin ulit ngayon. Masarap ba? Hindi ba at nagustuhan niyo ang fried rice ko nun? Ngiting-ngiting tanong ni Henry. Kaya nafa-facepalm ang quadruplets habang si Audrey naman napabuntong hininga. Matalino si Henry Peralta. Gwapo at makisig. Magaling ito sa larangan ng negosyo at marami itong pera. Mayaman ito. At magaling ito sa lahat ng bagay maliban na lang sa pagluluto ng pagkain. Kaya nitong magsaing dahil may rice cooker. Pero sa pagluluto ng ulam at na ibang bagay, palagi itong pumapalpak. Ika nga ni Trevor, mabango pero lasang basura. Actually, hindi alam ni Audrey kung paano sasabihin kay Henry ang totoo. Actually, Daddy, pangit ng lasa ng pagkain mo. Hindi masarap. Tiniis lang namin yung fried rice mo nun kahit pakaramdam namin finu-food poison mo na kami. Hindi lang kami nagreklamo kasi ayaw namin masaktan feelings mo. Kaso, hindi na po namin kayang kainin ulit yan kasi mga ospital na po kami. Sunod-sunod na sabi ni Hiro. Napahinga naman ng maluwag si Audrey. Love, hindi ko alam kung bakit pero sobrang alat ng scrambled egg mo. Nilublob mo ba ito sa asin? Nakangiwing tanong ni Audrey sa asawa. Pakiramdam ko, binasag natin ang heart ni Daddy. Naiiling na sabi ni Colt. Deserve ni Daddy kasi di siya marunong magluto. Akmang kakausapin pa ni Audrey si Henry nang sapuin ni Henry ang kanyang mukha pagkatapos bigla itong tumakbo papasok sa kusina habang sumisigaw. Kakausapin ko lang ang daddy nyo ha. Pag-order na lang kayo ng pagkain. At least alam ni daddy na hindi pang master chef ang luto niya. Safe na tayo sa poisonous food. Tatangot-tangon sabi ni Trevor. Nag-thumbs up pa sina Hiro, Colt at Cody. Maski si Stacy natutulog biglang nagising at bigla ang humagikik. Tinanggap yun ng quadruplets bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Trevor. 4 years later, dahan-dahan lang Cody, baka madapa si baby sis. Ikaw talaga. Paalala ni Colt sa hakambal na inalalayan ng bunso nilang kapatid sa paglalakad. Nasa park ang pamilya Peralta dahil gusto ng mga itong lumabas at mag-picnic. 4 years old na ngayon si Stacy. Sobrang kulit na nito at madaldal din habang 13 years old naman ang Peralta quadruplets. I want run! Sigaw ni Stacy at pilit tinatakasan ng kapatid niyang si Cody na hindi naman nawawala sa tabi ng bunso nito. Ang kulit talaga kahit kailan. Hindi siya naubusan ng energy.
Pakiramdam ko kapag ako nagkaanak katulad ni Baby C, sasakit ng sobrang tuhod ko eh. Tatanda ko maaga. Huwag ka na lang mag-asawa sa buhay mong ito kung ganon. Saka sino namang gustong pumatol sa'yo? Wala sa sariling sabi ni Colt habang nilalantakan ng pancakes na nakuha nito mula sa basket. Umawang ang labi ni Trevor sa narinig. Hindi siya makapaniwala. How dare you? Angil ni Trevor at inismira ng kakambal. Nabasa ko kaya isa sa mga love letters na nandun. Ang sabi, I like you, Hiro. Hindi naman ikaw si Hiro. Baka nagkamali lang sila sa bigay na love letter. Kasi medyo magkakapareho mukha natin. O baka sinadya yun at gusto ka lang gamitin na messenger. Katulad ng ginawa natin ng kinamamit daddy, matchmaker kumbaga. Tatawa-tawang sabi ni Colt, kaya bumagsak ang balikat ni Trevor. Kakainis naman, kambal. Nangangarap nga yung tao, sisirain mo pa. Ano naman ngayon kung si Hiro gusto nila, nagkakagusto rin sa akin, no? Lumayo na lang si Trevor kay Colt dahil baka kung ano pang marinig niya. Baka maiyak pa siya nang wala sa oras. I like you! Sabay-sabay na napalingon sina Hiro, Trevor at Colt sa kung saan ang galing ang boses na yon. Bumungad sa kanila sina Cody at Stacy. Sa harap ng mga ito ay isang batang lalaki na may nakasunod na 2 pang batang lalaki. Mga kaedad lang ito ni Stacy. Tama ba yung narinig ko? Tanong ni Trevor. Sino ka naman? Malditang tanong ni Stacy sa batang lalaki. I'm Jared. I like you. My dad said I'm pogi. You are maganda. Can you be my girlfriend? Ha! Wow! Anong karapatan mong akitin ng bunso namin? Walang girlfriend. Hindi namin papayagan ng kapatid namin mapunta sa uhuging tulad mo. Asik ni Trevor na tila mang-aaya ng suntukan. Huyo! Di naman ikaw gusto ni Jared. Jared likes her. At talagang tinuro pa ni Jared si Stacy na naka-cross arms at nakataas ang kilay. Pigilan niyo ako. Ililibing ko ang bubuit na to. Hindi pa natin nakakasama na matagal ang bunso natin, ha. Tapos gusto niya nang agawin? Aba, di ako papayag. Saad ni Trevor. Kapag kailangan mo na magaling na abogado, magsabi ka lang, ha. Mag-iipon ako, i-hire kita ng pinaka-best sa lahat. Marahang sabi ni Colt na kanina pa nandidilim ang muka. Kung gusto mong may matakasan na lugar, sa akin ka magsabi, marami akong hideout. Tura naman ni Hiro na sobrang seryoso ng boses. Ako na maghuhukay. Saad naman ni Cody. Narinig niyo yun, ha? Kapag di kayo umalis sa harap namin, nakalibing na kayo bukas. What's living? Is it living room? Takang-taka na tanong ni Jared, kaya nalaglagan pa nga ni Trevor. Naihilamos niya ang kanyang palad sa kanyang muka. Bisit, ayoko na. Nagagalit na ako lalo eh. Ikaw kumausap dito, Hiro. It means we are going to bury you if you don't stop bothering our baby sister. Now go! Saad ni Hiro. Nye, I like her, so I will have her. Bleh. Sigaw ni Jared na nilingon pa ni Cody at dinilaan. Nang makabalik sila sa pwesto, naroon din sina Audrey at Henry. Ano nangyari sa kapatid nyo? Ba't parang pinagbagsakan ng langit at lupa mukha nun? Paano ba naman, Mommy? May bubwit doon, gusto raw gawing girlfriend si Stacy. Abay, di nagalit kami. Ano? Sinong bubwit yan, ha? Kapal na mukha niya, ha? Kapal na mukha ng batang yan. Baka umiihi pa yan sa kama, eh. Agad namang natatawang pinigilan ni Audrey ang asawa. Ano ka ba, love? Bata lang yun. Di eh. Ano ngayon ko, bata pa? Eh, sinabi niyang gusto niya maging girlfriend ng prinsesa natin. Prinsesa natin? Gagawing girlfriend lang? Aba, nasan pala yung gagamitin natin panghukay na libingan niya? Tamang attitude yan, daddy. Ba, bastos yung batang yun, no? Talagang prinsesa pa natin yung gustong gawing girlfriend, no? Ay, nako. Ano na lang gagawin ko sa inyo? Kapag nakulong kayo, dadalawin ko na lang kayo doon. Pero mami kasi, gusto niya raw gawing girlfriend si Bunso, payag ka nun? Batang uhugi na umiihis sa kama niya, tas gustong gawing girlfriend yung prinsesa natin? Kulang lang kayo sa kain. Umupo na kayo at kakain tayo, okay? Colt, tawagin mo ako kambal mo.
At baka mapanot lahat ng tanim dito sa park kakabunot ni Trevor. Nangingiting sabi ni Audrey. Sinunod naman niya ni Colt at pagbalik niya, naroon na si Trevor. Magkadugo nga kayong lahat, pare-pareho kayo na ugali. Sa inaakto nyo, paniguradong magiging maayos ang kinabukasan ng bunso nyo and I'm very happy dahil naging mga anak ko kayo. Hindi ka rin namin pababayaan, wife. Magsabi ka lang kapag binambuli sa iyo at kami nang bahala. Maangas na sabi ni Henry. Kamaniwala dyan, mommy. Baka si daddy pa magtago sa likod mo. Pang-aasar ni Cody. How dare you? Pabirong saad ni Henry. Naging maingay ang pwesto nila dahil sa makukulit na asaran at bangayan. Ngayon, alam ng babae na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang pamilya at hindi niya isusuko ito sa kahit na sino. Dahil ang kasiyahan sa puso, ang regalong kanyang natanggap sa may kapal na alam niyang natanggap niya na nung nakilala niya si Henry at ang mga anak nito. Meron siyang buong pamilya na patuloy lumalagos sa paglipas ng panahon at wala na siyang mahihiling pa, kundi kapayapaan sa puso at habang buhay na kasiyahan. The End.